Ano ang iyong pangarap para sa isisilang mong baby? Makapag-aral sa magandang eskwela? Magtagumpay sa napili niyang propesyon? Magkapamilya? At maging komportable ang pamumuhay? Simpleng mga pangarap, di gaanong mataas at kayang-kayang abutin. Pero bago matupad ang lahat ng ito, bago tayo bilang mga magulang ay magsikap para masuportahan, bago natin pagtrabahuhan para matustusan, kailangan nating tiyakin na si baby ay malusog, na siya'y may pisikal at mental na kakayahan upang magawa niya para sa kanyang sarili ang mga ito. Kalusugan at kakayahan, mahalaga sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Para kay baby, ito ang una nating pangarap. Upang masigurado natin agad ang kanyang kalusugan, kailangan siyang sumailalim sa tinatawag na newborn screening. Ito ay isang public health program para makita agad kung si baby ay isinilang na may isa sa mahigit 20 congenital disorders na maaaring mabigyan ng lunas. Mga kondisyon na kung hindi maaagapan o maaaksyonan agad ay pwedeng humantong sa mental retardation o maagang pagkamatay. Ang aking pong mga anak ay na-detect na mga PKU, phenylketonuria. Mahina lang ang metabolism sa pag-digest ng protein na pumapasok sa kanilang katawan. Kailangan na sila'y diet. May posibilidad po ng kanilang mental ability ay mabawasan. Dalawa po silang magkapatid. Bali yung panganay ko, kung saan late na ang diagnosis ng sakit niya 2 years old siya, ipinanganak ko itong bunso ko. So after na ma-detect itong bunso ko, saka pa lang na-conclude na ang aking panganay na anak ay PKU din. Kung saan late detection ng panganay ko. Noong 1993, unang pinanganak ko ang aking anak na panganay na si Genevieve Faith Marco. After 4 days of birth, nagkaroon siya ng continuous crying, high pitch of crying. So dinala namin siya sa isang pediatric doctor, then transfer niya kami sa isang hospital. Unfortunately, yung hospital na pinagdalan namin, hindi sila pamilyar pala sa MSUD. So, naglast kami doon sa hospital na yon ng 3 weeks na wala kaming talagang pinanghahawakan kung ano ba talaga nung sakit ng anak ko. Pero sobrang deteriorated ng bata. Naka-intubate na yung bata, hindi na gumigising, lahat na ng aparato nakakabit na sa kanya, naka-isolate na siya sa ICU. Pinick up siya ng PCMC. Pagkapasok nila doon sa isolation room, naamoy na nila kaagad. So alam na nila kung ano yung kaso ng anak ko. Yung development ni Jen is very delayed. At the same time kasi, 50% of the brain of Jen is dead. Here comes after 2 years, I gave birth to my second child. Naging optimistic ako. I'm hoping na this child will be normal. Pero wala pa ring test na upon birth is magsasabi ng yung anak kong pinanganak ko ngayon is MSUD. Yung di ko maintindihan kung ano yung naging cause nung pagkakatulog niya. Ang naging cause of death ni JC is cardiac arrest. So after 5 years nanganak ulit ako for my third baby, si Angelo. Nung ipanganak si Angelo ng 2000, wala pa rin makapagsabi na yung newborn na baby is MSUD. So, ang sarap sana siguro ng pakiramdam kong yung anak kong si Jensen at saka si JC noon is dumanas ng newborn screening as well as Angelo. Pag ang mga kondisyon ay agad na matukoy at mabigyan ng tamang atensyon, ang mga ito ay malalapatan ng tamang lunas upang maiwasan o di na lumala ang mga epekto ng mga congenital disorders na ito upang siya'y lumaking normal at maabot ang kanyang mga pangarap. Ganito kahalaga ang newborn screening, kung kaya't ito'y isinabatas. Si baby ay dapat sumailalim agad sa newborn screening pagkalipas ng 24 oras mula sa pagsilang. May 4 na hakbang ang newborn screening. Ang pagkuha ng ilang patak ng dugo mula sa sakong ng sanggol, ang aktwal na testing at analysis ng mga blood samples sa mga newborn screening centers, ang release ng mga resulta at ang recall ng mga baby na nakitang positibo sa isa sa mahigit 20 congenital disorders,
at ang aktwal na management para sa kanila. Ngayon po, si Janelle ay 19 years old. Siya ay kumukuha ng civil engineering. Third year na po siya ngayon. Okay naman po siya. Normal po ang kanyang buhay. Maaring magkaroon tayo ng problema sa pinansyal, sa pagpapa-check up sa espesyalista. Pero kapag nalaman ninyo, kapag nakita ninyo na normal na lumaki ang inyong anak, mababaliwala lahat yun. It's all worth it. Dahil sa newborn screening, naging normal ako. Napaka-importante po talaga ng newborn screening. Ngayon po, nung naisa batas na ito, pero kailangan pa rin po maintindihan ng bawat magulang yung importansya nito. Hindi niyo po malaman kung sinong sanggol ang pwedeng tamaan nito. Kaya ang hirap pong makipagsapalaran at dalawang isip pa tayo tungkol dito. Bawat magulang naman ay kagustuhan lang talaga maging maayos ang kalusugan ng kanilang anak para masigurado na magiging malusog at magiging ligtas sa sakit ang kanilang anak. Sila ay mga CAH patient. Na-diagnose sila nung mga baby pa sila. Napakahalaga ng newborn screening kasi kung hindi na-detect ng napakaaga yung sakit ng mga anak ko, baka si Dave, wala na to sa akin. Tsaka si Danica. Kasi magdadaan sila dun sa crisis na hindi mo alam kung ano yung sakit na, hindi mo alam kung paano mo gagamutin yon, then it will end to death. Sana pa-newborn screening din kayo para wala nang complication paglaki. Para kung magka-problema man, madali na maaagapan. We found out he had MCAD about a month after he got through the expanded newborn screening test. They explained that it is a fatty oxidation disorder wherein he cannot digest certain foods, and that if he was sick, he would require special care. That if the baby's not allowed to go through fasting, otherwise he can go into shock or seizures and even death. I think all babies will benefit because if they don't have a disorder, then there's nothing to lose. But if they have a disorder, then they lose their entire future na eh. Kasi if, let's say, he wasn't screened for it, but he went into hypoglycemic shock, and we didn't know what it was, then he can come out brain damage. And instead of, just management of food lang naman, and treating him properly when he's sick, could have saved a lot of that, diba? But, or like if, let's say, all of a sudden, he had a shock and then, parang nag-lapse na yung feeding time niya, we didn't know, and then he just died. No one would know the real reason, yung pala, yun lang, yung feeding lang pala yung kulang. No, I dream that he will grow up to be healthy, godly, a boy after God's heart, and that he will continue on his progress na with just management of his disorder, and that he will cruise through life well. Isa po ako dun sa mga maswerteng bata na napa-newborn screening. Kasi kung hindi po dahil sa napa-newborn screening ako, hindi po maaagapan po yung mga pwede pong maging simptomas ng kondisyon ko na congenital hypothyroidism. Kung hindi daw po naagapan si Daniela ng sakit niya po ng hypothyroidism, is pwede daw po siyang mag-mentally retarded. For example, 10 years old daw po siya, ang isip niya daw po is 1 year old. So, luckily, naagapan po talaga yung yung sakit niya doon. Thankful po ako na napa-newborn screening po ako kasi kung hindi naman po dahil doon, siguro po ngayon, wala po ako ngayon dito, ganun. Tapos hindi ko po na-enjoy kung ano po yung mga dapat ko pong ma-enjoy, hindi ko po na-experience yung mga na-experience ko ngayon. Sa mga magulang, importante po na ipa-newborn screening ang inyong mga anak. Mas marami ng sakit ang na-detect ng newborn screening ngayon. Gusto ko maging doktor.
Kasi gusto ko makagamot ng mga tao. Bihira na lang kasi ako makita ng doktor na lumilipat-lipat. So, gusto ko maging ganun. Gusto ko po, paglaki ko, maging chef. Ngayon po, matutupad ko na po yung pangarap ko na maging lawyer po, tsaka po nagagawa ko na po yung mga gusto ko pong gawin. Gusto ko po maging doktor kasi po para matulungan ko po yung mga may sakit. Ang newborn screening. Ilang hakbang para maagapan ang maraming kondisyon. Ilang hakbang para mailigtas ang mas marami pang buhay. Ilang hakbang para matupad ang mas marami pang pangarap. Isa na dyan, ang pangarap ng baby na isisilang mo. Para sa karagdagang impormasyon, magtanong sa inyong doktor o bisitahin ang www.newbornscreening.ph.